mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan natin itong napakaraming mga komento or nakakalungkot man sabihin bashing na natanggap ni Bay Papaya nang mag-take over siya sa isang vlog ni Ka-Business. Pero bago po muna yan, syempre tulad ng dati, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking munting channel, pakisubscribe po. At pasensya na po kung ilang araw din po akong hindi nakapag-reaction video sapagkat ako po ay medyo naging busy ng konti sa ating work. At syempre po, Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family, at ang mga kagwangs, ang mga kasamahang ko reactors, at syempre, ang mga kasamahang vloggers or mga kaibigang vloggers ni na Papa Dins TV at ni Ka-Business. Ayan. Yung topic po natin ay si Bay Papaya. Alam niyo po, naaawa ako kay Bay Papaya. Hindi naman po sa pag-ano, no? Dahil kumbaga, naintindihan ko si Bay eh. Yung kanya kasing, kasi di ba alam natin na Bisaya si Bay. Alam natin na ang mga Bisaya, pasintabi po sa mga kababayan nating Bisaya, ano. Kasi di ba po, kasi kumbaga sa regional yan eh, yung the way we talk, di ba? Depende yan sa rehiyon o sa province na ating nakamulatan. Yung tinatawag nating mother tongue. Eh si Bay, lumaki siya doon, kaya matigas siyang bumigkas. At saka limitado yung mga words niya. Kumbaga kung ano yung naiisip o pumapasok sa isip niya, sinasabi niya na agad yun without thinking na maaaring makasakit yun. Kasi talagang inulan siya ng pambabash at hindi magandang mga komento. No? Majority talaga ng comment doon sa video na yun, no? Sa vlog na yun, nung nag-take over si Bay Papaya kay Ka-Business, talagang grabe. But anyway, tulad nga po na sinabi ko kanina, talagang ganyan po ang mga Bisaya. Huwag na lang po natin tignan yung paraan ng pananalita niya. Basta tignan po natin yung puso niya. Anyway, sa dami naman po ng mga natanggap niyang komento at sigurado na pagsabihan ni Ka-Business yan, I'm sure maglalelo, magdadahan-dahan na yan si Bay. And nalulungkot lang ako dun sa mga ibang komento na nagsasabi na bukod nga sa nababash na, nagsasabi pa sila na ansab na ako dyan, ansab ko na yan. Huwag naman po sana dumarating doon sa puntong mag-aansab po kayo kay Bay dahil doon. Pwede na po sigurong mapagsabihan na lang, makapag-comment kayo ng ganyan, pero huwag naman po dumating sa punto na huwag nating suportahan ang channel ni Kagwang Bay Papaya Official. Alam naman po natin ang sitwasyon ni Bay ngayon, nagpapagamot siya, meron siyang isang koy na pinag-aaral, family niya, di ba? At syempre kahit papaano tumutulong din yan sa family niya. At ganoon din kay Junjun, di ba? At alam naman natin na si Bay Papaya totoong may puso sa paglingap yan. Dahil nung unang-unang sumweldo yan sa YouTube, nakita naman natin kung saan nadala ang kinita, no? Syempre, bumira agad yan. At saka, isa siya sa kauna-unahang nagbigay ng tulong o nagbigay pagmamahal sa Ka-Business family. So, kung yung iba pong mga kagwangs na dihamak na malalaki ang naging kasalanan kay Ka-Business, napatawad natin ng buong puso. Bakit naman po hindi si Bay Papaya? Diba? And sana tignan din natin yung panahon na si Bay Papaya ay talagang naging siya, 'di ba? Parang parang meron din panahon na itong si Bay Papaya ay naligaw ng landas, 'di ba? Naalala niyo 'yon nung nalustay o nawala yung 39K at hindi siya umuwi, no? And sinabi niya, pinangako niya sa sarili niya na hindi niya na uulitin yun. Nagawa naman niya, 'di ba? And kasi dumating daw sa punto na iniisip niya kung sino ba ang pipiliin ko yung mga barkada niya, no? Dahil, di ba, si Bay medyo, alam naman natin, bukas naman to, di ba? Bukas na aklat naman, na talaga mahilig sa sigarilyo. Pero, nanaig yung mga pangaral ni Ka-Business at talagang nag-decide siya na si Ka-Business ang
pipiliin niya. Kaya hindi naman siya nagkamali ng pagpili, 'di ba? Mas umokey naman ngayon ang buhay ni Bay Papaya. So, ang ibig ko po sabihin dito, ang pinupunto ko naman po dito is, si Bay naman po, pagka napapagsabihan yan, ay willing naman po yan na sumunod, kumbaga, yung matuto. Tinatanggap naman niya ang kanyang pagkakamali at alam niya na yung mga aral na yan, diyan siya matututo. Kasi baka mamaya, 'di ba, kaka-recover lang ni Bay, 'di ba? Dahil nag-ano yan parang anong tawag dito, parang nadidepress siya dahil nung nalaman niyang may sakit siya. Tapos ngayong medyo nakakabangon-bangon na siya, mababash naman siya. Although hindi naman natin talagang kinakampihan si Bay dahil talagang medyo masasakit nga, no? Yung pagkaka-deliver niya kasi, medyo hindi maganda. Parang may tuturing natin si Bay, parang kay Pangulong Duterte at saka kay Kuya Val. Kasi mga Bisaya sila, hindi sila biniyayaan ng galing sa pagsasalita, pero yung mga puso nila talagang may paglingap. Di po ba? Kasi ano talaga alam po ninyo yung galing ng pagsasalita, gifted din po yun. May kanya-kanya po tayong katangian. At saka, isa pa po, tulad nga po ng sinabi ko kanina, aanhin nyo po yung magaling magsalita, pero bula-buladas lang, labas lang sa ilong ang mga pananalita, wala naman dito sa puso, di ba? Tingnan niyo po yung mga kasamahan niyang kagongs, parang baliwala lang yung sinasabi ni Bay Papaya kasi alam nila, kilala nila ang Bay Papaya na talagang handang tumulong. At saka, isa pa po, kaya siguro ganun ka-intense, ganun ang tawag dito gigil si Bay that time is gusto niya kasi na maging maayos ang mga kapatid niyang kagwangs. Siguro dahil nakikita niya yung paghihirap ni na Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya lang, hindi talaga maayos lang yung pagkaka-deliver. So, yun nga po, sana mapatawad na po natin si Bay Papaya at yun naman po kayong kapatid sa kanyang channel. So, yun lang po mga ka-business, mga kalinga, hanggang dito na lang po muna ang ating magkikwentuhan. Ingat po tayong lahat and God bless.